Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-239 na kabanata. Ang paghabol sa oras. Nang dumating si Alex sa harapan ng gate ng bilya, napukaw niya ang pansin ng mga tao at pulis. Hindi siya nagbigay ng atensyon sa mga ito. Ilang mga pulis ang tumakbo mula sa iba't ibang direksyon palapit sa kanya. Nang makarating siya sa harap, siya ay napaligiran. Si Commissioner Billings ay lumapit sa kanya. Mr. Ambrose, hindi kayo pwedeng pumasok ngayon. May kasal na nagaganap. Iginagalang niya ako, sa isip ni Alex, at nakahinga ng maluwang. Malamang naalala niya ang nangyari sa Tinsdale Hotel, at ang relasyon ko sa reyna ng Brunei. Kung iba ang bantay, malamang na magkaroon ng gulo. Pero wala siyang oras na makipagtalo. Papasok ako sa loob, Commissioner. Pakiusap, sabihin mo sa mga tao mo na paraanin ako. Narito ako upang siguraduhin na magiging maayos ang kasal. Binata, pakiusap, huwag ka gumawa ng kahit anong eksena. Nararamdaman ni Alex na nauubos na ang oras. Gusto niyang pabagsakin ang mga pulis upang mabilis na makapasok sa loob. Biglang may boses na nagsalita sa kanyang likuran. Ang lalaking ito ay nabigyan ng award na Medal of Honor ng Brunei ilang araw ang nakalipas. Commissioner, sinusubukan mo bang labanan ang international award? Tumingin si Alex sa kanyang likuran at nakita si Nelly. Lumapit ito sa kanya, at tumingin, at sinabi, ipakita mo. Inilabas ni Alex ang kanyang medal upang ipakita kay Commissioner Billings. Ngumiti si Nelly. Commissioner, nalalaman mo ba, na ang pagtanggap ng National Medal of Honor sa Brunei ay gagawin kang isang maharlika? Kung susubukan mong pigilan si Alex ng puwersahan, sinong nakakaalam sa iniisip ng sultan? Inisip ni Commissioner Billings ang sitwasyon. Sa paggamit ng police resources upang magbigay ng security para sa kasal ni David. Siya ay nasa panganib sa pagsoway sa batas. Ang huling kailangan na lang niya ay ang imbitasyon sa kasal. Kung si Nelly ay nagsasabi ng totoo, ito ay ang eksaktong mangyayari. Ang commissioner ay tumingin sa mga kasama niyang pulis sa paligid. Hayaan niyo siyang makapasok, sigaw nito. Bumalik kayo sa labas at panatilihin ang utos. Ang mga pulis ay nagsialisan. Maraming salamat, wika ni Alex kay Nelly. Nang ang unang hakbang niya papasok sa bahay, isang boses ang kanyang narinig mula sa loob. Walang kahit sino ang papasok sa loob ng bahay. Isang payat na may katamtamang gulang na lalaki, na may gray na damit ang naglalakad sa hallway patungo kay Alex. Ito ay si Ryder Dixon. Siya ang isa sa mga bagong bantay. Tinanggap siya ni David ilang araw ang nakalipas. Pagkatapos nito talunin ang kanyang 10 pinakamagaling na tauhan. Tumingin ito kay Alex at malamig na sinabi, sa palagay mo ba ay makakapasok ka sa loob? May patakaran. Tumalikod ka at lumakad palayo, at ipapangako ko na hindi kita sasaktan. Pagkatapos niyang magsalita, nakita ni Alex ang 4 na anino na papalapit sa kanyang likuran. Ito ang mga Moon Girls. Walang tumatrato kay Mr. Alex ng ganyan, wika ni Celeste. Itinaas ng mga babae ang kamay at humarang sa harapan ni Alex, at may defensive stand. Ang mga babae ay nagsimulang kuhain ang dapat niyang gagawin, at siya ay nabigla, dahil sa kanilang fighting power. Medyo natakot si Dixon ng kaunti. Nagawa nitong iwasan ang unang atake, pero nasuntok ito ng malakas ni Celeste sa tiyan. Medyo nawala siya ng kaunti at nagawang ilagan ang susunod na suntok ni Callisto. Dahil sa nakita siyang nataranta, kinuha ni Celine ang pagkakataon na suntukin ito sa dibdib. Ang suntok ay nagdulot ng pagkahilo at kakulangan sa hangin. Bago pa siya makarecover, tinamaan na siya ng paulit-ulit sa buo niyang katawan. Humingi ka ng tawad, sigaw ni Celeste. At ang lahat ng babae ay sinuntok siya sa sikmura ng sabay-sabay. Si Ryder ay bumagsak. Nang matalo na nila ang kanilang kalaban, bumalik ang 4 kay Alex. Nang makita nila si Nelly na nakatayo sa likuran nito, itinaas muli nila ang mga kamay, laban sa kanya. Natatandaan nila na ito ay katulong ni Sora. Si Nelly ay umatras at gumawa ng defensive stand. Huwag, sigaw ni Alex. Humarang siya sa pagitan ni Nelly at mga Moon Maiden upang umawat. Ang pagitan sa matinding away nina Georgina at Sora ay wala siyang kinalaman. Mayroon akong importanteng kailangan gawin, at hindi ko kayo pwedeng bantayan.
Gawin ninyo ang sinasabi ko, kundi, talagang magagalit ako. Ang mga babae ay tumingin, napapaisip at hindi masaya. Pero si Alex ay nakapagpasya na at ayaw nilang sumuway. Ang mga tao sa paligid nila ay nabigla sa kanilang nasaksihan. 4 na dalagita ang lumaban sa magaspang na security at tinalo ito ng mabilis. Ito ay parang katulad ng isang pelikula. Si Ryder Dixon ay pinagtatakahan ng mga tao. Nakahiga pa rin ito at nakatingin sa mga babae. Hindi siya makapaniwala na siya ay natalo. Si Alex ay nilagpasan siya, upang magtungo sa loob ng bahay. Habang naglalakad isa na namang boses ang kanyang narinig mula sa hall. Hindi mo ba narinig? Hindi ka pwedeng pumasok. Nang sandaling iyon ang grupo ng 7 tao ay naglakad papunta sa pinto. Ito ay mga lalaki at babae. Si David ay abala sa pag-recruit ng pinakamagaling na fighter na kanyang nahanap, at ngayon mukhang ang lahat ay nasa tungkulin. Ang grupo ay pinamumunuan ni Damian at Rick. Ang kanilang misyon ay siguraduhin na magiging maayos ang kasal. Sila ay itinalaga sa paligid ng mansion. Pero silang lahat ay nagmadali papunta sa harapan ng pinto. Nang marinig nila na si Ryder ay natalo, masasabi ni Alex na ang mga ito ay seasoned fighters. Nakita na niya si Damian at Rick sa closing ceremony ng Olympics. Nang tinalo ng isa ang 5 atleta ng sabay. Hindi sila biro. Tumingin si Alex sa kanyang cellphone. 11:45 na. Kung pupunta ako ngayon, ang ceremony ay gaganapin na. Ang kanyang galit ay umapaw. Umalis kayo sa daraanan ko. Ang kanyang boses sa hallway ay umeko, na parang banggaan ng kidlat. Ang Moon Maiden at si Nelly ay nagtakip ng tainga. Lahat sila ay nabigla at nakita na sobrang galit si Alex. Mag-ingat ka kung sino ang sinisigawan mo, kalmadong sabi ni Rick. Ang buong grupo ay sumugod kina Alex upang talunin sila. Nang magbanggaan na ang grupo, nahati ito sa ilang malilit na laban. Ang Moon Girls ay kumuha ng kanilang kalaban bawat isa. Si Damian at Rick ay pinagtulungan si Alex. At si Nelly ay mayroon din. Sa pagkabigla ni Alex, medyo nakakaya ni Nelly ang kanyang sarili at mukhang medyo nagmamadali kumpara sa Moon Girls. Ang mga manonood ay hindi makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Isa muling malaking labanan. Ang kasal ay mas lalong nagiging excited habang papalapit. Bagaman sabay niyang nilalabanan si Damian at Rick, nagagawa ni Alex iwasan ang kanilang mga suntok. Mas mahusay ito kaysa sa kanilang iniisip. Iniisip nila na sila ay hindi matatalo, pero naiiwasan nito ang lahat ng kanilang mga suntok at nagmumukha silang hangal. Sinuntok ni Damian si Alex sa sikmura, pero hangin lang ang tinamaan nito. Hinawakan ni Alex ang pulsuhan ni Damian at ibinalibag. Nabalian ito ng buto at may tunog. Si Damian ay napasigaw. Sige matapang na lalaki, sigaw ni Rick. Tatapusin kita ng mag-isa. Naglaban sila. Pero sa isip ni Alex ito ay masyado ng matagal. Wala na akong oras para dito. Tumalikod siya kay Rick at tumakbo patungo sa bahay. Hindi siya nakalayo. Biglang hinawakan ni Damian ang kanyang binti. Rick, sigaw nito. Bugbugin mo ito. Hawakan mo siya, sagot ni Rick habang tumatakbo. Sinuntok nito si Alex ng malakas sa ulo. Ang baling pulso ni Damian ay nasaktan ng todo, at kailangan niyang bitawan si Alex. Bumagsak siya sa kanyang likuran at sumigaw ng matinding paghihirap. Sa pagtingin dito, hindi naiintindihan ni Alex kung paano siya nahawakan ng isang lalaking bali ang pulsuhan. Tumingin si Rick kay Alex nang may takot. Ang suntok sa ulo nito ay parang baliwala. Hindi alam ni Rick kung tatakas o lalaban. Gusto ni Alex tumakbo patungo sa bahay. Pero ayaw niyang iwan ang mga babae kay Rick at Damian. Sinong nakakaalam kung ano ang kaya nilang gawin, sa isip niya. Si Rick ay natakot at napahinto. At tumalikod ito upang tumakas. Pero bago pa ito makarami ng hakbang, siya ay nahawakan sa likod. Ang hawak ay mas mahigpit sa lahat ng kanyang naramdaman sa nakaraan. At ibinalibag siya na may malakas na tunog. Ika-240 na kabanata. Ang isyu tungkol sa kasal. Si Alex ay tumayo at tumingin dito. Ikaw ay tatakas. Pero ang kaibigan mo ay nabali na ang pulso. Baka gusto mo makihati sa sakit bago ka umalis. Si Rick ay nanginginig sa takot. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Hindi kita kayang pigilan.
Pwede ka nang pumasok sa loob. Si Alex ay puno ng paghamak kay Rick. Inabot niya ito at hinawakan muli. At ibinalibag ang mukha sa alikabok. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanang kamay, ng dalawang kamay at pinilit hanggang mabali. Iniwan ni Alex ito doon. Nagpagulong-gulong sa dumi habang sumisigaw sa sakit. Ang mga crowd na nanonood ay hindi makagalaw at marami dito ang lumayo mula kay Alex. Ang Moon Maiden ay natalo na rin ang kanilang mga kalaban, pero si Nelly ay mukhang nahihirapan. Nauubos na ang oras sa isip ni Alex. Celeste, tulungan mo si Nelly. Utos ni Alex. Kailangan nating matapos ito. Si Celeste ay hindi tumigil sa pakikipaglaban upang sagutin ito. Mr. Alex, huwag kang mag-alala, gawin mo ang dapat mong gawin. Nang wala nang makapigil kay Alex, dumiretso na siya patungo sa bahay. Ang kasal ay gaganapin sa pinakamalaking kwarto ng villa. Sa harapan nakatayo si David kasama ang pari. Ang mga magulang ni David at kamag-anak ay nakatayo sa kanyang tabi. Si Charles Marvel ay lumabas mula sa pintuan, inihatid si Leona sa pasilyo. Nakasuot ito ng puting pangkasal at makinang na high heels. At ang lahat ng nasa room iniisip kung gaano siya kaganda. Nang makarating sila sa kabilang dulo ng hall, iniabot ng papa nito si Leona kay David. Ngumiti sila sa isa't isa at humarap sa pari. Sumignal ang pari upang simulan na ang seremonya. Mga minamahal, nagtipon tayong lahat ngayon dito upang ipagdiwang ang kasal nina, Mr. David Drake at Miss Leona Marvel. Sa banal na matrimonyo, ang pari ay nagbigay ng maikling speech tungkol sa kagandahan at tutuong pag-ibig, at saya sa pagpapakasal sa buhay. At pagkatapos ay bumaling siya kay David at Leona. Sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng syudad ng Washington, D.C. I now pronounce you, husband and wife. You may kiss the bride. Tumitig ng malalim si David sa mga mata ni Leona, at lumapit upang halikan. Pero bago pa niya magawa iyon, isang boses ang narinig sa kasalungat ng hall. Huwag kang maglalakas loob na halikan siya. Sigaw ni Alex na tumatakbo mula sa pintuan. Isang malakas na bulungan ang narinig mula sa mga bisita. Marami dito ang nakakaalala kay Alex, at nawalan ng malaking investment opportunity sa Sultan ng Brunei. Paano siya nakapasok dito, sa isip ni David? Marami akong mga professional na nagbabantay sa paligid ng bahay. Anong nangyari? Si Daryl na nakaupo sa likod kasama si Miriam ay nagsalita ng malakas. David, ang araw na ito ay kasal mo, sigurado ako na nagpunta dito si Alex upang batiin ka. Isa rin siyang bisita. Hayaan mong umupo siya at manood. Si Colin ay nakaupo sa malapit. Naiintindihan niya na tino-torture ni Daryl si Alex, at nagdesisyon na sumali. Siyempre si Alex at Leona ay mag-classmates. Patas lang nabigyan ng upuan si Alex. Gusto mo bang i-bless ang masayang mag-asawa? Si Jason ay bulag dahil sa kanyang galit kay Alex, hindi nakita ang laro ng kanyang mga kaibigan. Isang upuan na mabuti para sa kanya. Sipain niyo siya palabas dito. Si David ay naka-recover sa pagkabigla. Ngayon araw ay ang aking kasal, at pinilit mong pumasok sa aking bahay. Mayroon kang 3 segundo para umalis, o ipinapangako ko na pagsisisihan mo ito. Ang extra security na kanyang tinanggap ay nagawa siyang mas bastos. Lalo na nang makita ang kakayahan ni Cliff Munson. Naramdaman niya na ang kanyang bagong bantay ay magagawa siyang hindi mahawakan. Sinabi niya kay Cliff na bantayan mabuti si Alex, pero ang lalaki ay tumawa lang. Sinabi niya na kaunti lang ang tao sa mundo na kaya siyang talunin. At si Alex ay hindi kabilang. Ayaw ni David masira ang kanyang kasal. Gusto niyang palabasin si Alex, at hindi bugbugin. Pagbabayaran na lang niya ito sa susunod. Hindi nagbigay ng atensyon si Alex kay David. Ang kanyang mga mata ay nakafocus kay Leona, na nakatingin rin pabalik sa kanya na may sama ng loob. Ang tingin na ibinigay nito ay nagpakaba sa kanya. Marahil nga ay nagkamali ako sa isip ni Alex. Leona, gusto mo ba talagang pakasalan siya? Tanong nito. Natatakot kung ano ang isasagot. Si David ay nawalan na ng pasensya. Mr. Munson, itapon mo ang trespasser sa labas. Makikipagtuos na lang tayo sa kanya sa susunod. Si Cliff ay tumayo sa kanyang pinauupuan sa likod. Mula sa paraan ng pagsasalita ni David tungkol dito, ang lahat ay umaasa na si Cliff ay hindi natatakot at nanakit.
Pero ang lalaki na lumalapit patungo kay Alex ay kakaiba at nakakatakot. Ito ay bilugan at may katamtamang gulang, at ang lahat ng mga bisita sa kasal ay umaasa na hindi siya ang tinawag ni David. Tumingin sila upang hanapin ang totoong Cliff, pero walang sino man ang lumapit. Tumigil si Cliff sa harapan ni Alex, at tumingin sa mga mata. Binata, ito ay isang kasal, at ayaw kong manira. Pumunta tayo sa labas. At hahayaan kitang pumili ng iyong parusa. Ano ang masasabi mo? Nang matapos ito magsalita, itinaas nito ang kanang binti at dinala ang paa sa sahig ng may terribleng puwersa. Ang buong room ay lumanig na parang may lindol. At ang tile sa sahig ay nag-crack sa paligid nito. Ang mga bisita ay nabigla sa lakas na ipinakita ng kakaibang lalaki. Ang lahat ng tao ay napatahimik at tumingin dito ng may paghanga. Si Alex ay napa-atras din. Alam niya na ang mga lalaki sa labas ay hindi niya katulad. Mas malakas ito ng higit kaysa sa mga nasa labas. Sinubukan niyang itago ang kanyang pangamba. Ang isa sa mga kasamahan mo ay pareho kayo ng sinabi, at ngayon siya ay nakahiga sa alikabok sa labas na bali ang braso. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pagsasalita sa akin ng ganyan, gagawin ko rin ito sa iyo. Sige, sagot ni Cliff. Umatras ito ng ilang hakbang at iniunat ang binti, at biglang ibinato ang kanyang sarili kay Alex, katulad ng lumilipad na lalaki. Ang lahat sa room ay nakatingin sa biglaan niyang galaw. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakita ng taong mabilis gumalaw. Si Cliff ang unang lumapit, lumipad ng diretso patungo sa mukha ni Alex, at ang momentum ng buo niyang katawan ay nasa likod. Si Alex ay nabigla sa lakas at bilis ng lalaki, pero handa siya dito. Mabilis niyang hinawakan ito sa pulso, at pinalihis palayo ang suntok sa kanya. Si Cliff ay nabigla. Inaasahan niya na mapapabagsak si Alex sa isang galaw, upang mapatunayan ang kanyang halaga, sa harapan ni David at sa mga bisita. Sa kasamaang palad, ang kanyang unang galaw ay nahadlangan. Bumalik siya kay Alex sa pangalawang suntok sa dibdib, at inilagay niya ang lahat ng lakas dito. Determinado siyang talunin si Alex sa paghaharap. Muli nagdesisyon si Alex na iwasan ang kanyang suntok. Hinawakan niya ito, binaliktad at sinuntok pababa. At ang suntok ay lumikha ng pangalawang bilog sa tiles. Ang sakit sa impact ay nagawang mapangili ang lalaki. Pero hindi niya pinayagan ang sarili na sumigaw. Habang nangyayari ito, ang mga bisita sa kasal ay nalinis na anghel. Natatakot masaktan. Si Alex at Cliff na lang ang naiwan sa malaking espasyo. Masyado kitang minaliit, bata, wika ni Cliff, habang pinupunasan ang dugo sa kanyang jacket. Maliwanag sa kanyang ekspresyon na hindi pa rin niya iniisip na magkapantay sila ni Alex. Pero may dapat kang malaman, nagpatuloy ito. Marami pa akong tricks sa aking manggas. Ilang taong ensayo. Huwag mong isipin na matatalo mo ako dahil ikaw ay nakatayo pa rin. Binago nito ang kanyang anggulo. At masasabi ni Alex na nag-adjust ito ng kanyang center of gravity. Ang mata nito ay mas lalong tumalim kaysa kanina. Tingnan natin kung maiwasan mo pa ito. Pagkatapos, sumugod muli ito kay Alex. Pero sa pagkakataon ngayon, ito ay kakaiba. Hindi lang siya gumagamit ng brutal na puwersa. Gumagalaw ito ng mabilis, at halos ma-imagine ni Alex na nahati ito sa dalawa. Bago pa makapag-react si Alex, nasuntok na siya nito mula sa likuran, at tinamaan sa dibdib. Si Alex ay na-outbalance patalikod, at matagumpay na ngumiti si Cliff. Gumalaw ito muli at ang suntok ay umulan pababa kay Alex. Hindi kaya ni Alex mag-adapt sa kanyang kalaban na nagbago ng estilo. At desperado siyang harangan ang mga suntok nito. Kahit anong sangbi niya sa sarili. Mukha palaging nakakakita ng butas sa kanyang depensa. Kailangan kong mag-isip sa isip niya. Pero ang lalaki ay nagsanay sa kanyang buong buhay. Wala akong nakikitang kahinaan sa kanyang estilo. Walang magawa si Alex, nakatayo lang ito. Ang suntok ng lalaki ay palakas ng palakas, at mas lalo itong nag-focus, at nararamdaman ang lakas. Alam ko ang lakas ni Zora at Georgina ay nasa akin pa rin, sa isip niya. Ang lalaking ito ay skilled fighter. Pero hindi ito magaling katulad nila. Kung makokontrol ko lang ang lakas nila, madali ko itong matatalo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli.
Stay safe and God bless.